Sa iba pang mga balita, pareho namang hinimok ni Senate Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos ang publiko na suportahan ang mga pelikulang Pinoy. Mahalagaan nila ito upang muling mapasigla ang movie industry sa bansa. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Hinimok nila Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senador Amy Marcos ang publiko na suportahan ang mga pelikulang Pilipino na kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Palabas na ngayong araw ng Pasko ang mga pelikulang kalahok sa MMFF 2024. Ayon kay Senador Estrada, mahalagang matulungan ang movie industry na muling makabangon at muling sumigla. Malaking tulong sa industriya ng pelikulang Pilipino ang pagtangkilik ng ating mga kababayan. Si Estrada ay mula sa industriya ng showbiz kaya't ilan sa mga sinulong niyang panukalang batas ay naglalayong mapahusay ang kapakanan ng mga nasa industriya gaya ng Eddie Garcia Law. Nauna ng hinikayat ni Senador Amy Marcos ang publiko na suportahan at tangkilikin ang mga pelikulang kalahok sa MMFF. Ayon kay Senador Amy, hindi lang ito para sa kasiyahan ng panonood ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival, kundi para na rin mas mapalakas ang industriya ng pelikulang Pilipino. Para sa Senador, ang MMFF ay pagkakataon para sa ating mga filmmaker na magpakitang gilas at ipamalas ang galing ng mga Pilipino. 10 pelikulang Pilipino ang kalahok ngayon sa ika-50 taong edisyon ng MMFF na tinawag na Sine Sigla sa 50 ng Metro Manila Development Authority. Ito ay ang And the Breadwinner Is, Green Bones, Isang Himala, The Kingdom, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, Espantajo, Hold Me Close, My Future You, Topak, at Uninvited. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.